So, good evening po. Balik po ako sa pagba-vlog uli. So, mayroon na po akong gustong i-share tonight. It's all about sa investment po. So, bago ka kumuha ng isang investment, ipapaliwanag sa iyo ng iyong advisor ng kung saang category ka nabibilang ng isang investor. Tatlo po kasi yon, yung sa risk profiling, tatlo po yung category ng investor. Meron po tayong tinatawag na conservative, and then moderate, and then aggressive investor. So, ipaliwanag ko po isa-isa. Yung pong conservative investor, ang tinatawag po ay ito po yung investor na ang gusto lang niya is yung ma-preserve ang kanyang capital. Hindi po siya willing na mabawasan or mag-negative or ma-lose ang kanyang capital. Next po, yung moderate investor naman is willing siyang mag-take ng a little bit of risk, yung kaya niyang mag-lose part of his capital in exchange for a higher potential of gains or earning. So, yun po yung moderate. And lastly, yung pong aggressive investor is kaya niyang ma-lose ang big part of his capital in exchange for a potential higher earnings. Pwedeng mag times 2 yung kanyang capital, times 3, times 4, sky is the limit po. Ganun po ang aggressive type of investor. So yan po, i-assess po yan para po malaman kung ano pong asset class ang i-recommend ng iyong advisor sa iyo. So ngayon, meron po akong isang gustong i-share in my point of view. Meron pa pong isang klaseng risk taker. Pero hindi po ito investor, risk taker lang po. Ngayon po, ang isang tao na hindi nag-i-invest, walang pakialam, or hindi nag-iisip na invest ang kanyang pera na naiipon, tinatawag po ko po doon ay aggressive risk taker. Bakit po? Kasi po ang buhay ng tao ay napapalibutan po yan ng risk or danger na mag-lose financially. Isa po dyan is pag hindi ka nag-invest, kinakain po ng inflation ang iyong pera na hindi mo nalalaman. So, ang inflation po is, ito po yung pagbaba ng value ng iyong pera. Kasi tumataas po yung bilihin over time, from the span of 5 years or more, significant po yung losses na magigain mo dyan, na makikita. Bawa na lang po yung presyo ng gasolina. 5 years ago, hindi po ganyang kataas. 10 years ago, mas mababa. Kalahati lang po ng presyo sa ngayon. So, ganun po ang mga risk na pwedeng mangyari. Ang tinitake ng isang hindi nag-i-invest. Aggressive risk taker po. Pero hindi siya aggressive investor. Meron pa po dyan yung, halimbawa, hindi ka nag-invest sa iyong health. Hindi ka nag-invest sa mga bagay-bagay katulad ng emergency. So, marami pong losses na pwedeng mangyari sa iyo. You are actively taking a bigger risk pag hindi mo isi-secure or i-invest ang iyong pera. Yun lamang po ang aking sharing for today. I hope you have learned something. So, yung last po ay it's only my point of view. Pero, para sa akin, may katotohanan po yun. So, maraming salamat po for listening. God bless.